Sa bawat pisong pinaghirapan, sa pawis na tumulo mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho, sa sakripisyong ipagpaliban ang pansariling luhod sa pagtitiis sa araw-araw na hamon, may kalakip na pag-asa na ito'y ligtas na maiipon at magagamit sa tamang panahon. Para sa marami, ang paglalagak ng pera sa bangko ay hindi lamang simpleng transaksyon kundi isang simbolo ng seguridad at kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, may mga pagkakataong ang perang iyon ay nawawala nang hindi man lamang napapansin, tila ba naglaho na parang bula. Ang mas masakit, hindi ito nawala dahil sa sariling kapabayaan lamang, kundi dahil sa mga mapanlinlang na pamamaraan ng panlilinlang na unti-unting sumisira sa tiwala ng mamamayan sa sistemang pinansyal. Isa sa mga institusyong madalas na nababanggit sa ganitong usapin ay ang Bangko de Oro o mas kilala bilang BDO, isang higanteng bangko sa Pilipinas na naging saksi sa pag-unlad ng ekonomiya, ngunit nasangkot din sa mga kontrobersiya kaugnay ng pandaraya at pananamantala. Ang pinagmulan ng Bangko de Oro ay maaaring ituring na isang kwento ng determinasyon, tiyaga at malino na bisyon sa negosyo. Itinatag ito noong 2 ng Enero 1968 bilang Acme Savings Bank. Ang bangkong ito ay hindi pa kilala noon at nagsimula lamang bilang isang maliit na institusyon na naglalayong magbigay ng basic savings at loan services. Noong Nobyembre 12, 1976, binili ni Henry C. Sr., isang negosyanteng ipinanganak noong Desyembre 25, 1924 sa Xiamen, China, ang Acme Savings Bank. Ang pagbiling ito ang nagsilbing pundasyon ng kung ano ang magiging isa sa pinakamalalaking bangko sa Pilipinas. Si Henry C. Sr. ay dumating sa Pilipinas bilang isang batang migrante at nagsimula bilang isang tendero sa maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo. Sa paglipas ng panahon, naitatag niya ang SM Group of Companies na kilala ngayon bilang isa sa mga pinakamalalaking conglomerate sa bansa. Hindi lamang siya nakontento sa retail, nakita niya ang potensyal ng sektor ng pananalapi bilang isang mahalagang bahagi ng pagpapalawak ng negosyo. Ang pagbili niya sa Acme Savings Bank ay hindi isang impulsive na desisyon, kundi isang kalkuladong hakbang upang palakasin ang kanyang presensya sa ekonomiya. Noong Setyembre 1977, pinalitan ang pangalan ng bangko bilang Bangko de Oro Savings and Mortgage Bank. Ang pagbabago ng pangalan ay may kasamang pagbabago sa direksyon mula sa simpleng savings bank tungo sa mas malawak na serbisyo na kinabibilangan ng mortgage at lending. Sa mga sumunod na taon, patuloy na lumawak ang operasyon nito. Noong Desyembre 23, 1994, opisyal itong naging isang commercial bank at tinawag na Bangko de Oro Commercial Bank. Ito ay isang mahalagang hakbang dahil pinayagan na nitong makipagsabayan sa mas malalaking institusyon sa bansa. Ang isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng BDO ay ang pagsasanib nito sa Equitable PCI Bank noong Desyembre 27, 2006. Ang Equitable PCI Bank ay produkto ng merger ng Philippine Commercial International Bank at Equitable Banking Corporation. Sa pamamagitan ng pagsasanib na ito, lalong lumaki ang asset base ng BDO at naging mas malawak ang saklaw ng kanilang serbisyo. Ang pangalan nitong Bangko de Oro Unibank Incorporated ay nagsimulang gamitin matapos ang merger na nagmarka ng bagong yugto sa paglago. Matapos ang pagpanaw ni Henry C. Sr. noong Enero 19, 2019, ang pamumuno sa BDO at iba pang negosyo ng pamilya ay pinasa sa kanyang mga anak, kabilang sina Teresita C. Coson at Alfredo C. Ang pagpapatuloy ng pamamahala sa loob ng pamilya ay nagpapanatili ng direksyon at pilosopiya na itinatag ng kanilang ama. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, nananatiling matatag ang pundasyon ng bangko. Gayunpaman, hindi may kakailan na kasabay ng paglaki ng BDO ang pagdami rin ng mga insidente ng panluloko na gumagamit ng pangalan nito. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay nangyari noong Disyembre 2021 kung saan maraming kliyente ang nagreklamo ng hindi otorisadong paglipat ng pera mula sa kanilang mga account. Ang mga transaksyon ay sinagawa nang hindi nila nalalaman at ang mga pera ay inililipat sa iba't ibang account na kalaunan ay natuklasang konektado sa mga sindikato. Sa investigasyon, lumabas na ang modus operandi ay phishing, isang uri ng panloloko kung saan ang mga biktima ay nanlilinlang na ibigay ang kanilang sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng peking email, text message o website. May mga kliyente na nakatanggap ng mensahe na tila mula sa bangko na humihiling sa kanilang i-update ang kanilang impormasyon. Kapag naklik ang link, dadalhin sila sa isang peking website na kahawig ng opisyal na site ng bangko. Sa mga sumunod na taon, patuloy ang paglitaw ng iba't ibang uri ng scam na konektado sa BDO. Isa sa mga pinakakaraniwan ay ang smishing, kung saan ang mga scammer ay nagpapadala ng SMS na may kasamang link. Dahil sa pagiging pamilyar ng pangalan ng bangko, madaling mahalin lang ang mga biktima. Mayroon ding tinatawag na phishing o voice phishing, kung saan tatawag ang scammer at magpapanggap na empleyado ng bangko upang hingi ng detalye ng account. Isa pang laganap na modus ay ang account takeover.
Sa paraang ito, ginagamit ng scammer ang nakuhang impormasyon upang tuluyang kontrolin ang account ng biktima. Kapag napasok na nila ito, mabilis nilang inililipat ang pera sa iba't ibang account upang mahirapang matuntun. Kadalasan, ginagamit din ng mga tinatawag na money mule, mga individual na hindi laging alam na sila ay bahagi ng krimen, ngunit ginagamit ang kanilang account upang pagdaanan ng ninakaw na pera. Sa mga online na komunidad tulad ng Reddit, maraming kwento ng mga individual na biktima ang ganitong panluloko. May isang empleyado na nag-ipon ng halos kalahating milyong piso sa loob ng 5 taon. Isang araw, nakatanggap siya ng text message na tila mula sa bangko. Dahil sa pag-aakalang lehitimo ito, naklik niya ang link at inilagay ang kanyang detalye. Ilang oras lamang ang lumipas, napansin niyang nawala ang kanyang ipon. Ang masaklap, hindi niya ito agad nabawi. May isa pang kwento ng isang overseas Filipino workers na nag-ipon ng higit sa 1 milyong piso habang siya ay nasa ibang bansa. Nakatanggap siya ng notification ng sunod-sunod na transaksyon. Nang kanyang tingnan ng kanyang account, halos wala nang natira. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Sa ganitong mga insidente, karaniwang inilalabas ng video ang kanilang opisyal na pahayag. Madalas nilang binibigyan din na hindi sila humihingi ng sensitibong impormasyon tulad ng password o one-time PIN sa pamamagitan ng text o email. Pinapaalalahanan din nila ang kanilang mga kliyente na maging maingat at huwag mag-click ng mga kahina-hinalang link. Sa ilang kaso, nagsasagawa sila ng investigasyon at nagbibigay ng tulong sa mga apektadong kliyente. Ang usapin ng pananagutan ay nananatiling komplikado. Ayon sa mga eksperto, kung mapapatunayan na may kahinaan sa sistema ng bangko na naging dahilan ng pagnanakaw, maaari itong managot. Ngunit kung ang biktima ay kusang naibigay ng impormasyon sa scammer, kadalasan ay hindi obligadong ibalik ng bangko ang nawalang pera. Ito ang dahilan kung bakit maraming biktima ang nadidismaya sapagkat kahit sila ay naloko, sila pa rin ang may pananagutan sa mata ng batas. Isang mahalagang tanong ang lumitaw, bakit tila mas madalas iugnay ang BDO sa ganitong mga insidente? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang laki ng kanilang customer base. Bilang isa sa mga pinakamalalaking bangko sa Pilipinas, natural lamang na mas marami ang target ng mga scammers, mas maraming account, mas maraming potensyal na biktima. Bukod dito, ang lawak ng kanilang digital banking services ay nagiging oportunidad para sa cyber criminals, lalo na kung may kakulangan sa kaalaman ang mga gumagamit. Sa kabila ng mga isyong ito, nananatiling matatag ang oposisyon ng BDO sa merkado ng pananalapi sa Pilipinas. Ito ay patuloy na nangunguna sa aspeto ng assets, deposits at loans. Ang kanilang malawak na network ng mga sangay at ATM ay nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan. Bukod dito, ang kanilang presensya sa digital banking ay patuloy na lumalawak na sumasabay sa modernisasyon ng industriya. Upang tugunan ng mga isyu sa seguridad, nagsasagawa ang BDO ng iba't ibang hakbang. Kabilang dito ang pagpapalakas ng multi-factor authentication, kung saan kinakailangan ng karagdagang verification bago makapasok sa account. Nagpapadala rin sila ng real-time alerts upang agad na malaman ng kliyente kung may kahina-hinalang aktibidad. Bukod dito, nagsasagawa sila ng information campaigns upang turuan ang publiko tungkol sa mga panganib ng online scams. Sa mas malawak na perspektibo, ang problema ng scam ay hindi lamang usapin ng isang bangko. Ito'y bahagi ng mas malawak na hamon sa digital age, kung saan ang teknolohiya ay nagiging parehong kasangkapan ng kaunlaran at panlilinlang. Habang patuloy na umunlad ng mga sistema, kasabay din itong umunlad ng mga paraan ng panlilinlang. Sa huli, ang kwento ng Bangko de Oro. Ang kwento ng Bangko de Oro ay hindi lamang tungkol sa paglago ng isang institusyon, kundi pati na rin sa mga aral na kaakibat nito. Ito ay paalala lang tiwala isang mahalagang pundasyon sa anumang sistemang pinansyal. Kapag ito ay nasira, mahirap itong ibalik. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling mahalagang papel ng bangko sa ekonomiya at sa buhay ng bawat Pilipino. Sa pagtatapos, mahalagang tandaan na ang bawat sentimong ating iniipon ay bunga ng ating pagsusumikap. Ang pagkawala nito ay hindi lamang simpleng kawalan ng pera, kundi pagkawala ng oras, pagod at pangarap. Sa isang mundong puno ng panganib at panlilinlang, ang pinakamabisang sandatay ang kaalaman at pag-iingat. Ang bangko ay maaaring magbigay ng seguridad, ngunit ang tunay na proteksyon ay nagsisimula sa sarili, sa pagiging mapanuri, maingat at handang matuto mula sa mga karansan ng iba. Sapagkat sa bawat kwento ng pagkawala, may aral na maaaring magsilbing gabay upang maiwasan ang parehong kapalaran.